Ana Patricia, and I'm going to discuss the biological sex. First, SO means sexual orientation, GI means gender identity, and E means gender expression, and SC means sex characteristics. So first, let's move on to our first topic, which is biological sex means, or SC. This refers to a person's biological status, and the indicators are sex chromosomes, gonads, internal reproductive organs, and genitalia. So it's all about male, female, and intersex. So, what is birth sex? Paano nga ba natin matadetermine ang biological sex? So, it will be determined by the chromosomes by the male contribute. So, si male kasi ay may XY, while the female ay may XX. Kaya nga nang nabanggit ni ma'am last meeting natin. So, ang mag-contribute ng female ay yung X, while the male naman ay yung X or Y. So, ayun yung, doon natin madadetermine yung biological sex. What is biological sex difference? Pag females, we have ovaries and magpo-produce tayo ng eggs. Pag males naman, they have testes and nagpo-produce naman sila ng sperm. Okay? Let's move on to all the intersex. Next topic is, it's all about intersex. So, intersex naman, ito naman yung example nun, yung person might be born appearing to be female on the outside but having mostly male typical anatomy on the inside. So, meron kasing incident na parang male yung kanyang physical, pero yung sa loob niya is meron siyang pang male, or meron namang babae pero parang yung sa loob niya is ano siya as male. So kung nababalitaan niyo yun before, merong mga ganong incident and nababalita din naman siya. Again, ulitin ko lang, biological sex is yung assigned sex sa atin pag pinanganak na tayo, female or male. So na-identify siya, XX ay pang female, then XY is for male. Then ang ating intersex ay naiiba lang through our body kung tayo ay physical na nag-appear as girl or boy, pero parang sa inside natin ay merong, or sa inside natin sa ating sa ating part inside ay may naiiba. Good day everyone! I am Michael Francesca A. Fernandez of DSHM 42. So for my lesson for today's topic is about assigned sex at birth, female reproductive system, male reproductive system, and intersex. So, what is assigned sex at birth? Or yung tinatawag po natin na ASB. So, assigned sex at birth, it is normally called as a gender of a baby. Kung ang magiging baby nyo po ay babae or lalaki. So, kalimitan po nalalaman natin ang gender po ng isang baby kapag po nagkaroon po ng prenatal check-up po ang kanyang mother sa katumbas po ng buwan na 5 months or 6 months po ng baby. So, kalimitan po kasi nakikita po doon sa kanya pong ultrasound, meron pong penis or vagina. So, doon po natin nadidetermine kung ang baby ay babae or lalaki. So, for my next lesson, it is about female reproductive system. So, what is female reproductive system? Female reproductive system is primarily designed for nurturing eggs, for childbirth, and for about menstruation cycle or yung tinatawag po natin na menstrual cycle. So, bakit nga ba ito mahalaga pag-aralan? Mahalaga po natin na pag-aralan din ito bilang isang babae o lalaki para maging aware po tayo so kung ano po yung dinadanas ng mga babae na katulad ko. So, syempre, alam naman natin na ang mga babae, sila lang yung may kakayahan na magkaroon ng isang anak dahil sila lang yung may egg, while yung mga lalaki, sila yung responsible sa pagpuproduce ng sperm na kung saan ito yung nagiging isang baby. While during childbirth, yung ginagamitan naman ito, yun yung vagina. So, yun po yun. Go. So, for my next lesson, it is about male reproductive system. So, ano nga ba yung male reproductive system? Kung yung babae naman, nagpuproduce sila ng eggs, ang mga lalaki naman, nagpuproduce naman sila ng sperm. So, ang sperm naman, ito yung responsible sa pagkakaroon ng isang bata during sexual arousal po ng dalawa pong mag-couple. So, dito po, kapag po nagpo-produce po yung mga male po ng ganito, nakakatulong po iyon sa kanila para po makaiwas po sila sa sakit. Katulad na din po ng prostate cancer at kung ano-ano pa pong mga bagay na kung saan po mahihirapan po sila. So, yun lang po yun. Hi, my name is Marian Alolino. So, I'm going to discuss is about the sexual and romantic orientation. So, ano po ba ibig sabihin nun? So, it is about the, di ba kapag narinig natin salitang sexual is naiisip natin is
physical appearance, yung makikita natin sa mga outside ng person. So, ibig sabihin doon, na-attract tayo sa ganong mga bagay. So, halimbawa, nakita tayo ng pogi, mga ganda, sexy, yun, na-attract tayo doon. Or, kapag nakikita natin, parang gusto ko yung taong to, ganun. So, pag romantic naman, dito na pumapasok yung mga ipinapakita natin within our behavior. Doon na-attract din sila sa mga ngayon na, mabait naman ito, ganun. Baka, matulungin. Yun, nilalabas nila within their behavior. So, galing sa puso talaga yung na-attract sa atin. So, yung mga bagay na yun is may mga types din na doon na papasok yung orientation. So, una na doon is yung asexual. So, asexual is they are not experienced na ma-attract sa mga tao. So, parang wala pa sila, hindi pa nila na-experience na ma-attract. So, hindi big sabihin nun, may mga tao kasi na MBSB, meron din yung vows or yung sa church kapag halimbawa padre ka or madre ka, kaya lang hindi sila pwede magkaroon ng relationship towards people. Hindi na ibig sabihin hindi sila na-attract. They're basically just committed to serve the church and also God. So yun lang yun. So ang asexual po ulit is ibig sabihin hindi pa sila naka-experience na ma-attract sa mga tao. Then, ang sunod naman po is heterosexual. So, ang heterosexual is dito na yung papasok yung straight or yung normal way na pagkakagusto sa opposite sex. So, next naman is homosexual. Dito na pumapasok yung gay and lesbian. So, yung gay, doon na yung lalaki ka din, nagkakagusto ka sa same sex mo or sa lalaki din. Then kapag lesbian, doon na pag babae ka is nagkakagusto ka din sa kapwa mo babae. So, na-attract sila sa kanilang same sex. So, next naman is bisexual. Ito na, pumapasok na dito yung pagkakaroon ng you are attracted to same sex then your opposite sex. So, halimbawa, bisexual ako. Babae, then nagkakagusto ko sa kapwa ko babae. Tapos nagkakagusto din ako sa opposite sex ko, which is sa mga lalaki. So, yun po yung pagkakaiba nila. So, last naman po is pansexual. So, dito na pumapasok yung nagkakagusto siya sa anyone or kahit kaninong sex man yan or kung anong uri ng orientation. So, yun na yung pumapasok yung pansexual. Then, meron pang binabasa lang ako is meron naman magkapares lang sa pansexual. Ito yung polysexual pero may difference lang sila na ang polysexual is na-attract din siya sa lahat ng sex na pero hindi siya na-attract sa hetero or sa straight. So, yun. So, bakit natin mahalagang pag-aralan to? Kasi may mga tao kasi na sensitive sila pagdating sa mga gender or sex na pinag-uusapan natin. So, dito din malalaman natin na kung saan tayo kabilang. So, tayo lang naman makakaalam nun kung saan tayong sex na kabilang eh. So, yun lang po. Thank you so much. Hi everyone, I'm Ms. Rica Laika Regulado from BSHF 4-2. Now I'm going to report about gender expression. So what is gender expression? It is how we use to express our gender identity, includes our varieties of our lives. Ito yung
the way na i-express natin yung sarili natin into others, the way we communicate, the way natin ipakita yung mga behaviors natin, the way na pananamit natin sa ating lifestyle sa parang araw-araw. So, ano ba yung mga types of expressions? So, we have feminine, masculine, gender neutral, androgynous, gender non-conforming, butch, mask, and femme. So, I'll start with feminine. So, ano ba yung feminine? It is qualities of a woman. Ito yung the way we express myself, ako, bilang isang babae. The way na pananamit ko, behavior, the way they act, the way I talk, ganon. Ganon ko ini-express yung sarili ko as woman, as feminine, babae. Ganon din naman sa mga lalaki. Yung mga lalaki, the way they act, the way they express themselves as a man. Kahit yung pananamit nila sa kanilang pang-araw-araw, ganon. So, dito naman tayo sa gender neutral. Ano ba yung gender neutral na sinasabi? Gender neutral, ito yung pagkapantay-pantay na mga gender na mga sexes sa isang tao. Ito yung pwede siyang manamit na panlalaki, pwede din siya manamit na panlalbae, pwede din siya umarte na panglalaki, pwede din siya manamit na pwede din siya umarte na panlalaki, ay pambabae. In both sexes nga. So, the way they act, pwede as individual. So, meron naman tayo dito androgynous. So, ano ba to? Physical characteristics of both sexes in both female and male. So, ito naman yung mga characteristics. So, how they express themselves. So, meron kasi mga lalaki na gusto manamit na pang babae. And meron naman mga babae gusto manamit na panlalaki. Ganon yun. Yun yung tinatawag na androgynous. So, meron din naman na dito na gender non-conforming. So, ano ba to? Almost the same siya ng androgynous, pero meron silang difference of both sides, which is yung behavior naman nito as individual. Ito ang pinapakita dito, hindi magka-match yung behavior ng mga bawat individual, which is ako babae, pero yung kilos ko kunyari panlalaki, malakas ako, siga ako, ganun. Pero yung sa lalaki naman, meron kasing malumanay, 'di ba? Tahimik, ganun naman yung sinasabi dito. Na hindi magkaparehas ang both sides ng behavior as a person. So, meron naman dito, next is yung butch. Ano ba yung butch? Ito yung tinatawag natin na manly, yung lalaking lalaki. Yung babae sila, pero lalaking lalaki yung turing nila sa sarili nila. That's how they feel. Like na parang gusto ko gawin to na parang panlalaki. Yung gagawin niya panlalaki, yung pananamit niya panlalaki, ganon yung nararamdaman niya. So, next is mask. Ito naman yung kabaligtaran. Ito naman yung short for masculine, pero describe siya into woman. So, ito naman yung mga lalaki na gusto maging babae. Na nararamdaman nila sa sarili nila na babae ako. Na okay lang to, manamit ako ganito, kahit lalaki siya. Dahil gusto niya maging babae, ganun yung ginagawa niya. So, yung sa femme naman, this is the last one. Femme it is a lesbian na shows appearance into a girl. Ito yung mga babae na gusto naman maging lalaki. Ito yung nararamdaman nila sa sarili nila na parang babae ako, pero kaya ko gawin to. Kaya ko gawin yung mga ginagawa ng mga lalaki. Ganon. So, anong natutunan ko dito sa gender expressions na to? So, meron ko, diba, napag-aralan nga natin yung mga different types of expressions, sexes, at saka yung mga behaviors nila. So, natutunan ko dito is dapat we should give respect
to the other one. Kasi, we should give respect to ourselves muna. Tapos, they give it back to you na re-respetuhin ka din nila. So, yun, respect lang para sa mga taong nasa paligid mo, kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila, ano sila. Yung iba kasi confused pa, the way they act, the way na nanamit nila sa mga malls. We should not judge one another, kasi pag ginudge natin sila, parang nagdi-discriminate na din tayo ng mga tao, at saka i-judge din nila tayo, kasi ganun din tayo eh. Minsan gusto natin ito kahit gawain panlalaki, minsan gusto natin tong pananamit na to, pero hindi naman same dun sa character natin. So parang meron din tayong comparison sa iba. So respect lang talaga, at saka huwag tayo ma-judge ng tao. Yun lang. That's all. Thank you. Good day everyone, my name is Maria Catherine Sionyate and my topic is gender identity. So what is gender identity? Gender identity, it is the personal sense of one's own gender. In some point, it can be individual experience of the gender, which it can or cannot correspond with the assigned at birth, and it is including the personal sense of the body. Next is the type of gender identities. First is gender cisgender or gender binary. It is the people who confirm exclusively of masculine and feminine identity, and in my research, it is a system of gender classification in which all people categorize as being male or female. The next one is the genderqueer. It is an umbrella term for individuals who denote themselves as not having a fixed gender. Lastly, the transgender. It is the people whose gender identity or expression differ from what is typically associated with the sex they were assigned at birth. Here are the LGBTQ situation in different social institutions. Family. Some LGBTQ are not acceptable by their family, but some LGBTQ are acceptable by their family. Education. They are still facing discrimination and didn't respect. Media. They are still facing discrimination and cyberbullying because there's still a people that can't accept them. Church. Still they are not acceptable in their gender, but there are some church that can accept them. Government. They're helping to end the discrimination to LGBTQ, and they made a law that protects LGBTQ from discrimination. Employment. They are still facing discrimination when it comes to job offering. Health. There are possible risks in their health because of taking some medicine and change some part of their body. Public sphere. They are free to discuss and share their opinion to others. The Philippines Saudi Equality Bill seeks to end discrimination based on sexual orientation, gender identity, and gender expression. It has been debated for over 2 decades, and it aims to protect LGBTQ+ individuals from discrimination in various sectors, including employment, healthcare, and public services, while also addressing harassment and violence. For STDC, which means Stop the Discrimination Coalition, it fights
prejudice globally targeting religious intolerance, anti-LGBTQ+ legislation, discrimination against immigrants, anti-transgender laws, and religiously based exemptions allowing discrimination. For CADB, which means Comprehensive Anti-Discrimination Bill, it prohibits prejudice in employment, housing, public services, and more based on characteristics like race, gender, sexual orientation, and disability. They aim for equality and opportunity but face opposition over religious freedom and other concerns. So the Philippines is working on 2 bills to stop this discrimination right now. The SOGIB Equality Bill protects people based on their sexual orientation and gender identity, while the CADB protects many vulnerable groups including LGBTQIA+ people from discrimination. Thank you. SOGI Bill. SOGI Bill is isang law or batas na itinayo dito sa Pilipinas para protektahan sa diskriminasyon ang iba't ibang klase ng gender and sex. Lalo nandito tayo sa Pilipinas, we have multiple gender like LGBTQ. So sa LGBTQ is meron discrimination na nangyayari. So ang SOGI Bills is ginawa para ma-prevent ito or maiwasan or ma-educate yung mga tao sa iba't ibang gender natin dito sa Pilipinas. So SOGI Bills aims to protect different gender, sex, or sexual identity. So SOGI Bills can help different gender to protect sa discrimination na nangyayari. Dahil madaming diskriminasyon sa iba't ibang gender, sex na nagaganap. So SOGI Bill is the way to protect them and to minimize the discrimination. So if lumabag ka dito is pwede kang mahatulan ng pagkakulong or pagka-bill ng kaso. So SOGI Bill can protect all gender and sex. Hi, I'm Lady Malekdita Mayo from BSHM 4-2. So how we're going to show our support and respect in LGBT people. So here's the first 5 out of 10 tips how to be LGBT sensitive. First, we need to read and know their LGBT stories. Second, we need to build relationship with LGBT people. Third, we need to educate ourselves. Fourth, we need to listen and give them hope. Fifth, we need to be mindful of the language we use and make no assumptions. Good day, my name is Joshua Squeta and I'll be discussing the remaining 5 tips of gender sensitivity. Number 6. It is never okay to out someone. Outing someone means disclosing their sexual orientation or gender identity without their consent. And this can violate their privacy and put them in a risk of discrimination. And it can cause a emotional distress. Respect individuals' right to control how, where, with whom they share identity. And always let them come out with their own terms. Number 7. Confront your prejudices and biases. Everyone grew up with the societal influences that can be shaped a unconscious biases. Reflect on your assumption or stereotype about LGBT community. LGBT people, and work to unlearn them. Educate yourself about diverse identity and experience and approach them with the empathy and open-minded. This self-awareness helps to create
a more inclusive and supportive environment. Number 8. Write about LGBT issues. Use your voice and platform, whether through blogs, articles, social media, or creative writings, to address topics that affect the LGBT community. Highlight challenges like discrimination, underrepresentation, or mental health, as well as successes and milestones. Doing a raises awareness, poster understanding, and contribute a positive changes. Number 9. Amplify LGBT voice. Rather than speaking for LGBT community, uplift their voice, share and promote their content created by LGBT individuals, recommend their work, or invite them to speak in a platform they may not be represented. Centering their perspective ensure that their experience are authentically communicated. Number 10. Speak out, don't worry about criticism. Advocating LGBT rights and respect criticism or opposition, but stay in silence. Perpetuate discrimination. Speak up against homophobia, transphobia, and other forms of injustice.